Ang pagkain ito ay ina-associate kapag ikaw ay umaasa. Hopya. So ngayon guys, i-review natin tong mga hopyang ito. Ako talaga, hindi ako mahilig sa hopya. Lately lang ako nahilig nung nakatikim ako ng hopyang munggo. Tapos, lagi ko na nakikita to sa aking feed. Ribonets Tipas Hopia de Leche. Ribonets Bake Shop Tipas Hopia Ube de Leche. Tama ba yung spelling ng bake shop? Or kanila lang yan? Tipas Hopia RSF Pastillas de Yema at Tipas Hopia RSF Queso Pastillas. So these two were from Taguig City. Ito namang dalawang ito ay from walang pinagmulan, wala nakalagay. Let me know in the comments guys kung sa tingin nyo saan nagmula itong RSF Tipas Hopia. Let's go, let's get it. May instruction dito na kung saan sinasabi na best served when hot. So, iinit natin sa oven toaster within 2 to 5 minutes lang. So, kukuha tayo ng tigigisa. Ito yung mga hopia natin, lalagay na natin sa oven. Preheat na tong oven natin. A few moments later. Ooh. Here is our mainit na hopia. Ito na siya, fresh from the oven. Ribonets Tipas Hopia de Leche. Mainit pa siya, guys. Medyo naging moist yung gitna niya. Naging mamasa-masa. Tapos, ang flaky nung crust niya. Masarap yung pagka-milk niya. Hindi ko alam kung ito ay pastillas ba. Itong de leche niya. Kasi hindi naman sinabing pastillas de leche. Ang sabi lang, de leche. Yung gitna niya parang powdered milk drink na pambata. Isunod naman natin ang ube de leche. Naging moist din yung feeling niya na ube. Masarap yung ube niya. Milky, hindi ganong katamis, hindi siya nakakaumay. Flaky din yung kanyang crust. Hindi niya kalasa yung ube na nakakain natin sa mga handaan. Ito yung mga ube na lasa ice cream or kaya candy. Magugustuhan ng mga bata to. Tipas Hopia RSF Queso Pastillas. May konting crisp. Tingnan nyo. Diba? Milky yung cheese niya. Pero, nandun yung alat. Tapos, naging moist din siya. Hindi nakasasawa yung pagka-cheese niya. Yung lasa niya, yung mamahaling cheese. Bali, hindi siya halong-halo. May mga bits of cheese talaga siya. And lastly, itong pastillas de yema. May crisp din siya, katulad ditong queso pastillas. Kasi siguro, isa lang sila na manufacturer. Sa unang kagat, di ko nalasahan yung kanyang feeling. Naging moist din yung kanyang feeling. Mukha niya din yung queso pastillas. Hindi niya kalasa yung mga pastillas na galing sa Bulacan. Hindi niya din kalasa yung mga pastillas na ang ginamit ay powdered milk. Hindi din siya lasang yema. Hindi din siya lasang dulce de leche. Hindi naman siya milky. Kung ipagkukumpara ko tong de leche dito sa pastillas de yema, mas pipiliin ko to, mas masarap to. Ito more on tamis, ito more on alat. Lasa nito yung mga nasa powdered milk. Lasa naman ito parang fresh milk na naka Tetra Pak. Level natin yung pagka masarap niya. Ito. Nag-aalangan ako dito sa dalawa. Ito, tapos yan. Kaya pala mahilig si Doraemon sa hopia dahil masarap naman pala talaga. Kayo ba guys, mahilig kayo sa hopia? Let me know in the comments.